Si Lara at Sam ay magkaklase, magkababata, magkaibigan, magkalaguyo. Si Lara ay 25 years old, asawa ng isang OFW sa Qatar. Ilang buwan pa lang kasal ang dalawa nang matanggap si Marvin bilang engineer sa isang itinatayong kasino sa disyerto sa Qatar. Bagamat isang taon pa lang sa propesyon si Marvin, ay nagbabakasakali pa rin tong mag-apply. At sinuwerte namang natanggap to sa isa sa mga ahensyang inaplayan. Ibinalita ito ni Marvin, pero sa halip na matuwa si Lara, ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. "Bakit ka pa kasi aalis, sweetheart eh? Maganda naman ang trabaho mo dito sa Makati." Paghimutok ni Lara. "Honey, maayos ngang sweldo ko rito. Pero ang 3 buwang sweldo ko rito ay kikitain ko sa Qatar ng 1 buwan lang. Mabilis akong makakaipon para sa atin at sa magiging anak natin. Makakaipon ka nga para sa pamilya mo. Pero di mo naman ako mabigyan ng anak." Paismid na sagot ni Lara. "Honey, please. Pagbigyan mo ako ng 1 taon. Once na makabalik ako, ang panahon ko at atensyon mapupunta lang sa'yo. 100%. Ani Marvin, sabay yakap sa misis niya. "Pero, paano naman kung hanap-hanapin kita? Paano ng buhay ko sa kama?" Malambing na bulong ni Lara. "May paraan, Han. We do it on Skype. Kaya naman siguro nating makontento sa parang alam natin. Pansamantala lang naman." "Naku, wag na no. Eto naman si Honey. Nagbibiro lang naman ako. Makita lang kita sa Skype, okay na ako. Kung ikaw nga kakayanin mo, ako pa ba?" Paniniguro ni Lara. "Let's see baby. Malay mo, mamiss natin yung lambingan natin, di ba? Isa pa, stress reliever na natin yun." Hindi na kumibo si Lara. Napapikit na lamang to sa malambing na haplos ng mister habang patungo sila sa kwarto. At dumating ang araw na sumakay na si Marvin ng eroplano bound for Qatar. Lumipas ang linggo hanggang sa masanay din si Lara na hindi katabi sa kama ang mister. Nasanay na wala ang halik at haplos bago sila matulog. Pero hanggang kailan? Naiinis nga lang siya sa sarili kung bakit kailangan pang umalis agad ng mister niya nang hindi man lang siya dito binibigyan ng baby para kahit papaano ay matuon ang atensyon niya sa ibang bagay. Pinili ni Lara na maging active sa community work sa kanilang subdivision. Ito na lang ang tanging paraan niya para mabawasan ang pangungulila niya kay Marvin habang wala ito. Nagkaroon ng isang week-long outreach program ang kanilang Homeowners Association na mag-donate ng mga used clothes para sa mga nasalanta ng Bagyong Ruby sa Leyte. Last day na ng pagbigay ng donation, kaya dagsa ang mga magdodonate sa clubhouse. Volunteer si Lara sa araw na yun, kaya nakatoka siya ngayong tumanggap ng mga donations. Abala siya sa pag-aayos ng mga plastic bags nang may narinig siyang isang pamilyar na boses. "Lara, ikaw ba yan?" Ha? Sam? Sam! Ikaw nga, uy! Anong ginagawa mo rito?" Tuwang sagot ni Lara. "Mag-iisang taon na akong nakatira dito. Dito kami nakakuha ng bahay ni Mrs. Sa phase 10 kami, ikaw?" Tanong ni Sam. "Talaga? Naku, sa lawa kasi ng subdivision na to, talagang hindi agad tayo magkikita. Sa phase 2 naman kami nakatira ni Mister." "Kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo?" Tanong ni Lara. "Eto, pagkatapos nating mag-graduate ang high school, nag-aral ako ng automotive. Nung makagraduate, ay tinanggap naman sa isang car plant sa Laguna. Manager ako ngayon doon. Doon ko din nakilala si Mrs. Pero 1 taon lang siyang nagtrabaho dahil nag-apply siya sa isang agency at nakuha siyang hotel manager sa Qatar.
At 3 taon na siya ron. Then, umuwi na lang siya yearly. Teka, gusto mo bang bumili ng kotse? Kuha ka sa akin ha. Bibigyan kita ng malaking discount. Wika nito. Oo pa. Pangako mo yan ha. Yan mo pagbalik ni Mr. sasabihin ko. Teka, ilang taon na ba kayong kasalang mister mo at saan nagtatrabaho? 6 months pa lang kami nung mag-decide na tanggapin ang alok sa Qatar. Kayo ng misis mo. 5 years na kami. Live-in. Someday, pag okay ng lahat, pakakasal kami. Bakit hindi pa ngayon? You love each other naman. Napabuntong hininga si Sam. It's complicated, Lara. Ever since then. Ever since what? Wag mo nang itanong yan. Teka, nabanggit mong nasa Qatar ang mister mo, si Marvin. May chance kayang magkasama silang nag-work ni Mrs. sa isang company? Pwede rin. Hiyaan mo. Itatanong ko kay Marvin pag nagkausap uli kami sa Skype. Ako rin, in the meantime, bakit hindi tayo lumabas? Kailan ka ba free? May mga volunteer office work ako dito sa clubhouse within this week. Baka bumisita din mga in-law ko. After nun, trabaho ulit sa clubhouse. How about next week? Mukhang okay naman, Lara. Ako nga rin. Busy din this coming series of weeks. Yaan mo. Kwentuhan na lang muna tayo sa phone or text. Sige iwan na muna kita. Magsasaing pa ako eh. Sabay halik sa pisngi ni Lara. Okay, pero bawas-bawasan mo naman ang pagkain ng kanin. Tumataba ka na Biro ni Lara. Kung sabagay, sa loob ng 10 years, marami ang mababago, lalo na sa pangangatawan. Bagamat nagbago rin ang figure ni Lara na patpati nung high school, medyo satisfied naman siya sa kanyang 35, 27, 36 figure ngayon. Hindi tulad ni Sam, talagang lumobo ng katawan niya, gawa ng trabaho niya sa pabrika. So, asawa pala ni Nadine si Sam. Yes, nakilala ko siya dahil siya ang operation manager ng hotel na ginagawa namin ng isang bagong building. Isang agency kami pero ibang department niya. At una siya sa aking dumating dito. Kumusta mo na lang pala ako kay Sam? Ani ni Marvin sa Skype. It's a small world talaga, Han. Hindi ko inakalang makikita ko pang childhood friend ko dito sa subdivision natin. Tapos, kasama pa sa agency ang misis niya dyan. Oo nga. So, see you next month. As promised, pwedeng ito na yung magiging huling tour ng duty ko dito. Pero open pa rin ang slot ko rito in case na magbagong isip ko. Han, you promise na hindi ka na babalik dyan, okay? I want to start a family. Please, balik ka na dito. Mag-usap tayo. Then maybe, baka payagan kita. Honey, gusto ko nang bumalik dyan. Sa totoo lang, gigil na nga akong bumalik dyan kaya humanda ka. Sa bagsik ko pagdating ko dyan. Tagal kong inaantayan, baby eh. Alam mo namang miss na kita. Oo nga pala, in-invite ako ni Sam mag-dinner sa bahay nila. Alam mo na, chikahan blues, sharing our friendship again. I know, talagang halos di kayo mahiwalay nung bata pa kayo. Kapatid na nga ang turing mo sa kanya, di ba? Sure, payag ako. Total, nandiyan naman si mom sa bahay, di ba? Oo, pinayagan na nga ako eh. Thanks baby for being so understanding. Basta ikaw, love. O sige, out na ako. Time in na kami in 60 minutes. Nag-aantay ng bus sa amin. Kwentahan mo ako about your date, okay? See you next month. Wow, ang ganda naman ng bahay mo, friend. Big time ka na talaga. Puna ni Lara kay Sam nang makapunta ng tuluyan ito sa bahay ng kaibigan. Hindi naman. Konting tiyaga lang para sa disenteng bahay na to. Hinuhulog-hulugan namin to ni Nadine, 20 years to pay. At mababayaran mo na siguro to within decade, lalo na't nasa abroad ang misis mo. Malamang, ikaw rin naman, kasi nandun din si Marvin. Regards nga pala, sabi ng misis kong si Nadine, nagkausap kami sa Skype minsan. Oh, likewise, ganun din si Marv sa'yo. Nagkatinginan ng dalawa na parang may gustong sabihin, pero tila nagkaasiwahan. Pwede kang manood ng TV habang inaayos kong dinner natin. Ani Sam, ayaw mong tulungan kita?
No? Okay lang. Bisita kita, no? Bisita ka dyan. Parang others naman ako sa'yo. Ang drama mo. Let me help na kasi. Aliw na aliw ang dalawa habang nag-uusap sila tungkol sa mga buhay nila pagkatapos ng high school. Natapos na nila ang hapunan ay hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan hanggang sa kinuha na ni Sam ang wine glasses at ang special wine na bumagay sa okasyon. To friendship. At nag-toast ang dalawa. Kung saan-saan pa nakarating ang usapan ng dalawa. Hanggang, kumusta naman ang buhay may asawa mo kay Marvin? Biglang tanong ni Sam habang iniinom ang special wine na inoffer niya kay Lara. Okay naman. Mabait siyang asawa. Masikaso sa akin. Kahit nagtampo ako sa kanya ng kaunti nang umalis siya pa abroad dahil ayaw ko pang umalis siya. Pero somehow, nabawasan na kasi babalik na siya. Eh ikaw, kumusta naman kayo ni Nadine? To be honest with you, meron akong feeling na parang unti-unti siyang umiiwas sa akin. 6 na buwan yun pagkatapos siyang umalis pa abroad. At tama nga ako, nakipaghiwalay na siya sa akin last week. Maluha-luhang sagot ni Sam. Ha? Bakit? Ano naman daw ang dahilan niya? Gusto niya ng baby. After 5 years na kasama ko siya, gusto niyang bumuo ng masasabing pamilya na hindi ko naman kayang ibigay. Nag-usap na ba kayo ng masinsinan tungkol dito? Yup. Nagsuggest akong mag-ampun kami, pero ayaw niya. Blood is thicker than water, sabi niya. Bakit ganun? At first, tanggap niya kung ano ako, na hindi ko kayang bigyan siya ng anak. Hindi sa akin, Sam. Hindi sa akin. Simula nung bata pa tayo. Alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Natanggap ko kung sino ka. At hindi magbabago yun. Alam ko, Lara. Alam kong matatanggap mo ko bilang isang kaibigan sa kabila ng lahat. Hanggang dun lang. Pero ako hindi. Alam mo ba? Mahal na kita ever since high school tayo. Hindi ko lang pinapahalata sa'yo dahil ayokong masirang pagkakaibigan natin. Sam. Oo, Lara. Siyempre hindi kita pipiliting mahalin ako. Sabay tungga ni Sam sa alak niya. Sa puntong yun, hindi maintindihan ni Lara ang sarili. May gumugulo sa puso niya. Hindi niya alam kung dahil lang sa awa sa kaibigan, pero sigurado siya na kailangan niyang sabihin to. Sam, mahal din naman kita. Mahal na kita noon pa pero... Lara, talaga? Sabay bigla niyang niyakap ng gusto si Lara at sinuyo ng matamis na halik. Alam kong mahal mo si Marvin, tanggap ko na yun. Pero barinig ko lang sa'yo na mahal mo rin ako kahit konti lang. Malaking bagay na sa akin to. Maigpit ang pagkakapulupot nila sa isa't isa na tila ahas ng mga sandaling yun. Tumayo si Sam at parang bagong kasal na binuhat nito si Lara papunta sa kwarto. Pinahiga ni Sam si Lara hanggang sa unti-unting bumagsak ang kanilang mga suot sa hig. Sa puntong yun, hinayaan ni Lara si Sam na maging asawa niya ng araw na yun. Hinayaan niyang isuko ang lahat, pati ang iniingatang dangal na para lamang sana sa asawa niya. May halong takot at excitement nang tuluyang maglakbay ang haplos at halik ni Sam sa kanya. At buong pusong binukas ni Lara ang mga binti para mapawi ang lungkot ng matagal ng kaibigan. Halos himatayin silang dalawa nang magpang-abot ang makasalanan nilang katawan. Hanggang sa tuluyan silang mapangiti sa alapaap na nakamit bago tuluyang nakatulog dahil sa pagod. Nakatulog sila ng mahimbing. Halos mag-uumaga na nang matiyak nila ang kakontentuhan sa isa't isa. 8:00 ng umaga nang unang magising si Lara. Saglit na nag-shower to. Pagbalik niya ay siya naman ang nagmasid kay Sam na mahimbing na natutulog. Napangiti na lang to. Iba ka talaga, Sam. Pinasaya mo ako kagabi. Sabi nito habang unti-unting dumadapo
ang halik sa labi ng kalaguyo. I love you, baby. Pinasaya mo rin ako. Pangako ko sa'yo, I'll take care of you. Susulitin ko ang mga nakaw nating sandali. Kahit ganito lang tayo, kontento na ako. Huwag ka lang mawawala sa akin. Pakiusap nito nang biglang magising to. I love you too. Nandito lang din naman ako eh. Ayaw ko lang masira ang samahan namin ni Marvin. Pero willing akong maging kalaguyo mo, baby. Dumating ang araw na bumalik na si Marvin from Qatar. Sinalubong siya ni Lara at Sam sa airport. Habang pauwi sila, ay naikwento rin ni Lara na naghiwalay na si Sam at si Nadine. Ikinalulungkot ko, Sam. Sana makamove on ka kaagad sa kanya. Salamat, Marvin. Maswerte na lang din ako at andyan si Lara. Kahit paano, unti-unti na akong nakakabawi. Sabay tingin ng makahulugan kay Lara. After 2 months, nakatanggap si Marvin ng message from the agency na willing silang i-renew ang contract niya with them dahil sa ganda ng work ethic niya. By this time, 3 years with a month's vacation every year. Binalita niya to kaagad kay Lara at nagulat siya nang payagan siya nito kaagad. Are you sure about this, Han? Oo, Han. Okay ako dyan. Go! Payag na akong bumalik ka ulit sa Qatar. Total, unti-unti mong natutupad ang pangarap mo. Sabi ni Lara habang haplos ang tiyan nito na may konting bump na. Lara? Marvin, pwede ba akong pumasok? Sigaw ni Samantha sa labas ng gate habang kinakawayan ng dalawa. Alam ng dalawang babae na mali ang kanilang relasyon. Ngunit sa ngayon ay di nila kayang bitawan ang isa't isa kahit pa alam nilang imposible at hindi katanggap-tanggap ang kanilang lihim na ugnayan. Hanggang kailan magtatagal ang panandaliang aliw? Hanggang kailan malalabanan ang konsensya sa kanilang puso? Iyan ay tanong na si Lara at Sam lamang ang makakasagot. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at salamat.